Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Kanhi Kongresista Zaldi Co. mitingog, gitumbok silang Presidente Bongbong Marcos Jr. o kanhi House Speaker Martin Romualdez nga responsable sa budget insertions. Mga tag-iya og negosyo giiawhag sayuhon ang paghatag sa 13th month pay sa mga trabahante. Vice Gobernador Glenn Anthony Soco Misugyot ipahigayon ang Flood Management Summit. Duha ka high-value target nga nalambigit sa pagpayot og illegal nga drugas na dakpan. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa atong Sibya sa tibuok kalibutan. Maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. Og karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, kanhi Kongresista Zaldi Co. mipasangil nila ni Presidente Bongbong Marcos Jr. o kanhi House Speaker Martin Romualdez nga mao'y nagmugna sa budget insertions. Moabot sa pundo nga 100 billion pesos aron gamiton sa infrastructure projects. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Human sa dugay niyang pagtago-tago, ni patimaw si kani Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co. o gipasangila niya silang Presidente Bongbong Marcos Jr. o kanhi House Speaker Martin Romualdez nga nagmugna sa budget insertions. Sa iyang video message, gisaysay niyang ang Presidente ang nimando sa Department of Budget and Management na isuksok sa bicameral report ang 100 billion pesos nga infrastructure projects. Hinungdan nga gipahibaw kini ngadto kang Romualdez ang maong lakang. Sa maong kantidad, gikuhaan ang maong budget insertion ngadto sa 50 billion pesos aron masunod kini sa kasamtangang konstitusyon. Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Tungod sa nagpadayong investigasyon sa flood control projects, nakita ni Ko nga gikontrahan siya sa gobyerno aron siya mohilom na. May pahimangno si Ko nga pasiuna lang kini kay aduna siya daghang ibulgar sa mosunod pang mga panahon. Gitunaan na sa Independent Commission for Infrastructure ang nahimong pamahayag karon ni Ko. Para sa bawat Pilipino, alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Nauunawaan ko rin kung bakit. Lalo na at malaki ang halagang nakataya. Wala mi patimaw si Ko sa nagpadayong hearing sa Senate Blue Ribbon Committee bahin sa maong issue. Nasayod ang Senado nga dili makatambong og personal sa hearing ang kongresista kay nagpaalim pa siya sa gawas sa nasod. Gikabot paning kasamtangan ang habig nilang Marcos Jr. og Romualdez aron makuhaan og pagdepensa subay sa maong video. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Bag-ong hipi sa Cebu City Police Office nga si Police Colonel George Ilanan pormal na nga milingkod sa katungdanan. Gitawag niya ang mga 3 ka police station commanders aron ipahibaw ang mga programa nga ipatuman sa kasamtangang liderato sa PNP. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante.
Hingpit na nga bilingkod sa katungdanan ng bagong gitudlo nga hipis kapulisan sa Surigao sa Sugbo nga si Police Colonel George Ilanan. Hulip kang Police Colonel Enrico Figueroa nga mo na karon ang Chief of Staff sa Police Regional Office 7. Si Ilanan mipatawag dayon sa 13 niya ka mga police station commanders alang sa himuon nga command conference o sa pagsusi sa crime situation sa dakbayan sa Sugbo. Mato ni Ilanan nga dili na bag-o kaniya ang CCPO sanglit sa taas nga panahon sa iyang junior years nahimo siya nga operatiba ug lumad usab siya nga taga-syudad sa Sugbo din nasayo na siya sa sitwasyon ug unsay angayan nga buhaton. Miyangkon si Ilanan nga ang iyang nga gihulipan nga hepe sa CCPO daghang accomplishment kanahimo nga tungod ani iyang gitinguha nga matop nga niya kini pinagi sa iyang liderato. Naila ang maong opisyal nga maayo nga operatiba ug daghang nga mga kriminal ang nagadakpan sa dihang sila pa agad nang dumala sa kapulisan sa Surigao sa Sugbo uban ni Konsehal Pablo Labra II nga kanhi general sa PNP. Pagbalik na to dire is more on siya. Gawa sa professional pagbalik na to dire as balik ka sa leadership nata dire as a leader na leadership role na natong gikuan karon sa una operatiba man ko dire. I promise nga since Cebuano man ko, dire man ko. Ang atong predecessor dire taas kayo o accomplishment. So as much as possible ato ng level to equal ang ato pagtrabaho. Mas basa na ito ang trabaho. Dugang ni Ilanan nga usa sa iyang ipatuman nga programa mao ang 7-point agenda sa acting PNP chief. Di naa na tanan ang angayan nga buhaton sa matag police personnel. Lakip na niini ang 5 ka punto nga direktiba ni Police Brigadier General Rodrigo Maranan, ang hepe sa kapulisan sa Central Visayas. Giangkon hinon niya nga lahi kaniadto ang karon nga sitwasyon din kinahanglan nga mohimo sila og epektibo nga pamaagi pagsumpo sa kriminalidad. Karon makandak pa mi o conference. Ako pantanaw ng statistics. Tanaw na ko ang current nga mga programs silang ipambuhat. Kay lahi man gud to, if you talk about kato mga sa una o karon, daghan na mga factors na usab. Daghan na sa factors na usab ang crime trend karon lahi na. Lahi na. So akong evaluate ako more on, di pa ko kahatag og definite answer ninyo, sorry kayo, because I have to evaluate everything first before coming up with kaning programs yun nga kay ato tanawon asa siya pwede masunod. Wala unay himuon nga nahugay si Ilanan sa mga sakop sa pagkakaron ug iya una nga palid-an ang trabaho sa mga station commanders. Arnold Bustamante, CCTV News. Giauhag sa Department of Labor and Employment 7 ang mga tag-iya o nga negosyante nga susihon ang paghatag sa kunsayuhon ang paghatag sa 13-month pay ngadto sa mga trabahante. Matud ni Regional Director Attorney Roy Buenafe, magamit kini o ubang nga mga bonuses aron makabangon ang mga nanabaho human sa kusog nga bagyo. Kung makuha kini sa mga trabahante, makapalit na sila og mga gamit sa ilang panimay ug makapaayo na sa ilang mga nangaguba nga balay. Dugang pa niya nga auhag ni Buenafe sa mga employers nga magbaton og hazard pay o dugang hinabang ngadto sa mga apektadong mamumuo. Pinaagi niini maarang-arang na ang kahimtang nila og makalahutay sa pagbangon pagkahumana sa mao nga trahedya. Nadawat na sa mga magtutudlo sa Department of Education, Mandawi City Division ang ilang year-end bonus o incentives ingon man ang ilang sweldo kagahapon. Matod ni Dr. Edgar Espina, ang Administrative Officer sa DepEd Mandawi, nga ang year-end bonus na kantidad o usa ka suhulan samtang 5,000 pesos usab ang ilang incentive. Ang sayo nga paghatag subay na usab sa memorandum sa DepEd National nga gipirmahan ni Education Secretary Sani Angara nga tinguha nga sayong madawat sa mga sakop ang ilang benepisyo. Matud ni Espina nga dakong tabang ang nadawat sa mga DepEd personnel ilabi na nga naapektuhan sila sa bagyo. Yung mga eskwelahan nga okay na yun, hawa na, of course prepared na sila limpyo na to. Katong na pa-evacuate so far. Of course, mag-adjust ng atong mga learners no, sa mga room mga bakante katong gamit sa evacuation center na pa mga evacuees gigamit na sa nato nila. Anyway, mandated man sa gitawag nga DepEd nga they still have 15 days for the use of the evacuation center.
Mga nagkadaiya nga mga dokumento sa mga sakyanan sa pangdagat susihon sa Coast Guard ug Marina 7 ngadto sa mga barko nga mosalmot unya sa fluvial procession. Giandam na usab ang mga barkong gamiton isip galyon sa imahen ni Senior Santo Niño. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Striktohon sa Philippine Coast Guard ug Maritime Industry Authority 7 ang registration alang sa mga barkong musalmot sa fluvial procession ato sa bisperas sa fiesta ni Senior Santo Niño. Buksan nila ang registration iniguman sa ilang unang coordination meeting uban ang marine stakeholders karong Nobyembre 25. Lain ang proseso sa pagparehistro ngadto sa mga interesadong motorbangka operators. Samtang mas strikto usab ang registration process alang sa mga dagkong vessel nga moapil sa parada. Alang sa mga barkong adunay 35.1 hangtod 300 gross tonnage, mangayo ang Coast Guard ug Marina 7 og Passenger Ship Safety Certificate, Minimum Safe Manning Certificate og Boat Captain's Credentials. Sa kung na-mention naman ma'am sa mga jet ski last sinulog or fluvial procession this year, 2025, we will deploy a lot of floating assets and we will be discussing it during the interagency meeting. May nagusab sa Coast Guard yato sa mga operators nga kinahanglan dili expired ang mga dokumentong itunol. Mo-deploy ang Coast Guard og dugang floating assets aron pangsitahon ang mga kolorum o dili rehistradong mga sea vessels atol na sa parada. Because the Philippine Coast Guard will look on these certificates, that is what the Philippine Coast Guard will be looking to these documents. Without it, they could not participate to the fluvial procession. Samtang giandam na ang barkong gamiton nga may sakyan sa imahen sa balaang Batang Jesus. Himoong galyon ang MV Light Ferry 10 gikan sa Light Shipping Corporation diin ana sa 500 passenger capacity. Giulagway sa kadagkuan nga usa ka dakong garbo nga maggamit ang usa sa ilang roro vessel sa pagprosesyon kang Santo Niño sa Mactan Channel. Mong dako ang pasalamat nila sa kaparian sa Basilica Minore del Santo Niño sa pagpili sa mga barko gikan sa napo ka mga sea vessels nga gipilian. Santo Niño has a very close affinity to our family. So it is I think God's will that we will be able to do the fluvial. We are honored at the same time we're humbled for this choice. Thank you. Gian Navarro, CCTN News. Kanhi Cebu City Mayor Michael Rama ni question sa desisyon gikan sa Commission on Elections nga nag-disqualify kaniya niadtong nakalabay nga piniliay. Isa kaniya ang mao nga desisyon ngadto sa Korte Suprema. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Gian Navarro. So I'll be waiting, and if waiting is a virtue, I wish with my child will be growing up and my wife will add up her age in existence, that all of this truth will set me free. Dili na lang ang nimong gibati ni kanhi Cebu City Mayor Michael Rama human masayod nga gi-disqualify siya sa Commission on Elections siyang kandidatura pagka-mayor. Ning simana lang gipagawas sa COMELEC Anbank ang nimong hukom nga pinasikad sa nahimong desisyon gikan sa ombudsman. May numdumang gitangtang siya sa pwesto sa miaging tuig human nahukman sa ombudsman nga sad-an sa kasong nepotismo o grave misconduct. Gikatingalahan ni Rama ang desisyon sa COMELEC bisan og matud pa miluwat ang Korte Suprema og temporary restraining order alang sa giatubang niyang disqualification case sa miaging tuig. Mag-meeting pa mi. Aron nga lawyer biya ko, so I will have to let them know. I want to hear them. I want them to hear me on what I wish all these cases to be attended to. How it should be attended to. Itataw sa desisyon sa COMELEC Anbank nga mahimo pa kining iapelar hangtod na sa Korte Suprema. Maong paymuslan kini sa ilang kampo kay nagtuo pa man nga dili pa final ug executory ang desisyon bahin sa iyahang disqualification. Dili na siya ingon nga disqualified as in disqualified kay wa pa man na maabot yun sa putanan yun sa Supreme Court, ano?
unya under review pa na siya, under challenge pa yun na siya ng mga butang. Dako nga kahibol nga ngano nga ang COMELEC wala mutuman sa maong temporary restraining order. So mao ni siya nga ato ang pangayuan o katinawan ng COMELEC ngano nga naka-arrive sila ani nga mao nga desisyon. Sabutan pa nilang kanhi mayorama og mga abogado ang sunod pa mga legal nga lakang subay na sa ilahang nga pag-apelang. Bisan pa man sa nimong gidangatan, subling gihimug-atan sa kanhi mayor nga wala matud pa siya'y kasalanan. Wakoy sa. I will repeat, dili korupsyon ang akong atubang pagkatoy-toy ning tanan. Ian Navarro, CCTN News. Mosunod, Vice Gobernador Glenn Anthony Suko misugyot ipahigayon ang Flood Management Summit. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan, ihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7, nakakatong padayong isubay, hatagan ng katinawan, pinaagid ng maong tulumanon. PRO7 Action Files. Abang kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN. This is our community.
may Ginoo. Ano magulo ng bata da? Nangita lagi ni gatas. Kasabot ka akong ipakuha. Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Mayo! Asay tayo! May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi ka laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dakong kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. Balik sa atong mga balita. Police Regional Office 7 Director Brigadier General Rodrigo Maranan, personal nga nisubay sa search and clearing operation sa Barangay Bakayan, Syudad sa Sugbo ug sa Compostela. Kinihuman dunay isog nga baho sa patay ang nasingo sa mga tao sa maong mga lugar human sa pag-igo ni Bagyong Tino. Ang kasiran hatod ni Arnold Bustamante. Hepe sa Police Regional Office 7, misusi sa Sitio Tamiao, 3 Barangay Tamiao sa lungsod sa Compostela, probinsya sa Sugbo ug sa Barangay Bakayan sa Sunad aron personal nga mo supervise sa gimong search, retrieval and clearing operation subay sa kadaot nga nahiaguman sa pag-igo ni Bagyong Tino. Si Police Brigadier General Rodrigo Maranan uban sa mga opisyal sa kapulisan sa probinsya ug sa dakbayan sa Sugbo misaksi sa gilusad nga paglimpyo sa kadalanan nga dunay daghang nga mga kahoy ug mga basura nga nagtipon og tinguhan ni Maranan nga malimpyuhan na ang mga debris nga nagkataglang sa palibot sa maong barangay tungod sa mialisngaw nga baho sa dapita. Gituhuan sa general nga ang baho nga masingo sa mga tao mao kini nga mga patay nga hayop nga nabanla sa baha nga mianod sa daghang kamalayan o nga mga tao nga mikada sa ilang kinabuhi. Nagpadala usab si Maranan og mga search dogs gikan sa Regional Explosive Ordnance Disposal kun K9 Unit 7 didto sa Barangay Bakayan sa Dakbayan Sugbo aron motabang sa pagpangita sa mga patayng lawas sa tao ug hayop nga mao'y nakaingon sa kabaho sa bang lugar. Lakip sa gimando ni Maranan sa mga personnel nga isiguro nga walay mga explosive materials o structural hazard nga magpabilin sa subdivision sa Bakayan sama sa Villa del Rio 1. Kini sigon sa general nga kabahin silang proactive typhoon response subay sa kadaot nga gidala ni Bagyong Tino. Arnold Bustamante, CCT News. Misugyot si Vice Gobernador Glenn Anthony Soco nga magpahigayon og Flood Management Summit human sa naitabong lunop sa Sugbo. Gipasabot ni Soco kang Gobernador Pamela Baricuatro nga kinahanglang mag-abot ang public sector o ubang grupo aron sulbaron ang pagbaha. Pinaagi kini sa gidusong Metro Cebu Integrated Flood Control and Drainage System nga giduso niya ni adto pang 2017. Plano usab nga magbaton og technical working group aron mahapsay ang mga solusyon hangtod nga malihok na kini. Anda moabag si Soco sa mga himuong plano sa Kapitolyo aron dili masubli pa ang grabing pagbaha sa miaging semana. Mandawi City Social Welfare Services nagpadayon sa pagpahigayon og validation sa mga residente na naapektaran ni Bagyong Tino. Gisiguro ang mga barangay nga labing naapektuhan sa bagyo. Ang kasayuran hatod ni Mary Rose Sagarino. Gipang bisita sa sakop sa City Social Welfare and Services ang matag panimay nga naapektaran ni Bagyong Tino sa tabang sa barangay. Gipang susi o gikumpirma ang ilang gipuy-an kinsa ang natotally washed out og mga nakaangkon og partially damaged. Unang gisiguro ang labing naapektaran nga mga barangay sa Masapaknaan ug Gumapad human niini ngadto na sa ubang naapektarang lugar. To avoid prejudice, to avoid perception nga naay paboran. So kung ako taga CS ko na ako nagpuyo ng barangay, dili ko i-assign dito. Wag mo na mo instruction. Himando usab nga ang CSWS personnel dili mag-validate sa iyang gipuy-an nga barangay apan ngadto sa laing barangay.
totally wash, kinahanglan tumayo na hagtabangan kung sa man na pag diba, pag tukod o balik. So kailangan ma-identify gito sila dayon kay pamanto silang naapa sa evacuation center. Sa inisyal nga lista sa syudad, moabot sa kapin 1,500 ang totally washed out nga parimay, samtang 4,000 ang nakaangkon og partially damaged. Matud ni Maligon nga ang validation alang sa pinansyal nga hinabang nga gisaad sa nasudnong kagamhanan. Aduna usab ipatuman nga intervention ang kagamhanan sa syudad. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Gitunol ni Mayor Tadeo Jonky Uwano ang pinansyal nga hinabang alang sa pamilya sa namatay sa Mandaue tungod sa Bagyong Tino. Uban sa mga konsehal sa syudad, gitunol ni Uwano ang 49,000 pesos sa pamilya ni Teresita Patindol Brion sa Barangay Tingob, usa ka senior citizen. Namatay kini human sa grabing pag-awa sa sapa sa Butuanon duol sa panimay sa biktima. Moabot sa 15 ka mga patayng lawas ang nakitaan sa Mandaue. Apan matod sa otoridad nga si Brion lang ang taga Mandaue, samtang ang ubang residente sa Cebu City ug Liloan. Mga residente sud sa Brigadier General Benito Ebuen Herbes nangayo og atabang kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. tungod sa natabong demolition sud sa airbase. Sukad niadtong buwan sa Oktubre, dili na mominos mosubra 40 ka mga panimay ang gipangguba. Ang kasayuran ihatod ni Cristel Joy Felerca. Dili mominos o mosubra sa 40 ka mga panimay ang na-demolish sulod sa Brigadier General Benito N. Ebuen Airbase sa Barangay Paho, Lapu-Lapu City sukad niadtong buwan sa Oktubre ning tuiga. Kung diin nawad-an og panimay ang pamilya sa mga retired Air Force personnel. Matod sa spokesperson sa MBAAB Neighborhood Association nga si Juvenal Giangan Jr., nga tulo ka mga batches ang gikasuhan sa Armed Forces of the Philippines. Sa unang batch nga gikasuhan, 65 ka mga panimay ang nalambigit. Apaning higayuna, nakadaog sa kaso ang gikasuhan nga mga residente. Apan ang second batch nga may 46 ka mga panimay ug third batch nga may 9 ka mga panimay na pildi na sa kaso. Hinungdan nga niadtong Setyembre 25 tuig 2024, una nang na-demolish ang 9 ka mga panimay sa third batch. Ug karong tuiga, ang mga panimay na usab sa second batch ang gidemolish. Sigon pa ni Giangan nga napildi ang second ug third batch tungod kay ang Air Force adunay gipakita sa korte nga ang mong luna ang ilang gitukuran silang panimay, giproklamar ni Presidente Fidel Ramos niadtong 1996 nga military reserve. Napildi ang second ug third batch tungod ang Air Force nagpakita og proclamation kunuhay sa President Ramos pa sa 1996 nga giproclaim na siya as military reserve. Pero ang dokumento ma'am na secure na mo na ay cadastral mapping ya. Kung ano siya ma'am kanang dili siya authentic kay wa man siya pirma sa authorized nga kuan office. Ya ang title niya propose military reservation. Ya ang iyang lot number dili diha sa among nahimutangan karon kay 2342 man na 2515 ana dito sa Kanulaw gibutang gyud dito na Kanulaw po siya. Ang pag-demolish sa panimay sa second batch gisugdan niadtong Oktubre 14, 15 ug 24 ning tuiga. Samtang niadtong Miyerkules, Nobyembre 12, nagpadayon ang demolition. Ug sa maong adlaw, nitabang na og hangyo si Congressman Junior Dahong Chan nga ipahunong ang demolition, ilabi na nga gipaubos pa sa state of calamity ang syudad. Kaghapong adlaw, ang kongresista og si Mayor Cindy Chan nagpadana og suwat ngadto sa korte nga ipahunong una ang demolition tungod sa sunod-sunod nga mga kalamidad. Sa pagkakaron, ang moong asosasyon na nawagan na ngadto ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga mahatagan sila og hustisya. Dear President, please help us. No? We are experiencing great injustice here in Mactan Airbase, Mactan Benito Ebuen Airbase. They're not using it for military reserve. Obviously, this is injustice. We are the victims, the heirs, and the demolished houses of the retired personnel. Samtang sa gihatag nga pamahayag sa AFP, bisan og gipaubos sa state of calamity ang probinsya sa Sugbo, apan ang mong demolition sulod sa airbase pinasubay sa mando sa korte. Wa sila'y nadawat nga mando gikan sa korte nga suspensohon una ang demolition. Suma pa nilang igo lang silang nisunod sa mando gikan sa korte. Cristel Joy Felerca, CCTN News.
Kapin 6,000 ka job vacancies gitaniyag sa Peso Lapu-Lapu sa gipahigayon nga Fiesta Job Fair sa karong adlaw. Gipanglantawan sa Peso nga human sa mga katalagman nga niigo sa Sugbo. Ubay-ubay na ang gustong mangita og maayong oportunidad. Ang kasayuran hatod pagbalik ni Crystal Joy Pelerca. Moabot sa 6,300 ka job vacancies ang gitanyag sa Peso Lapu-Lapu sa gipahigayon nga Fiesta sa Lapu-Lapu Local and Overseas Job Fair karong adlaw sa Activity Center sa Mezdu, Barangay Basak. 28 ka mga local companies ug 8 ka overseas recruitment agencies ang nisalmot. Matod ni Kim Francisco, ang Peso Lapu-Lapu manager, nga tungod sa mga kalamidad nga niigo sa Sugbo, ang uban gusto nang mangita og maayong oportunidad ilabi na sa laing nasud. Maybe because with recent events, no, like typhoon, like sa earthquake, nitabo recently diri sa Sugbo, ilag yung gikuan, i-take ang opportunity nga makapang-apply gid sila. Ang uban siguro niini dili man tingali mga kuan jobless kundi ang uban na ni nangita ni sila mga new opportunities nga moabot para nila. Usa sa nisalmot sa job fair mao ang 52 anyos nga si Rosalina Lucenio nga taga Saak, Barangay Buaya. Gusto siyang manimpad ngadto sa United Arab Emirates isip usa ka domestic helper. Matod niyang tungod sa kalisod sa panginabuhi dinhi sa nasod, mas pilion na lang niya ang manrabaho sa laing nasod bisan ang puli niini malayo sa iyang pamilya. Kuyog niya ang iyang anak nga si Roxanne Lucenio nga gusto usab mo apply isip usa ka service crew sa laing nasod. Lang makakuan kay para matibok-tibok pulang kwarta ba kay dili sa tuwaron ingaw kayo. Ya naman gud koy bayron nun sa balay natay estudyante. Mahalag layo sa pamilya, agwanta. Kay raman o kay ngano, di naman pare sa una nga dita makakuan makapanawag naman kita anytime inana. Kini namo ika-15 og uwahi nga job fair nga gipahigayon sa Peso Lapu-Lapu karong tuiga. Kaganihang alas 3 sa hapon, dulan 800 na ka mga aplikante ang nagparehistro. 518 niini ang nag-apply og lokal nga trabaho, samtang 234 ang sa overseas. Sa dato sa Peso Lapu-Lapu, moabot na sa 110 ang na-hired on the spot. Crystal Joy Pelerca, CCTN News. Mosunod, duha ka high-value target nga nalambigit sa pagpayot og illegal nga drogas nadakpan. Kana og daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Press Briefing. Midweek reset. Real talk. From headlines to hot takes. This is Press Briefing, the show that has it all. Midweek, we cut through the noise and bring you the stories that actually matter. News, views, insider scoops, straight from the source. Right from the horse's mouth. Politics, public issues, community concerns, and controversy. We break it down. No filter, no filler. Press Briefing. Sharp, fearless, always relevant. Brought to you by the Cebu Press Club. Beyond the headlines, we are Cebu's voice. We are the voice of truth and reason in every town, in every season. With pens of light, we draw the line for justice, peace, and stories spine. Cebu Press Club, our banner flies beyond the noise, beneath the skies. Integrity, our step for people hand in hand beyond headlines. We proudly stand.
Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gugo para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your phone. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Balik sa ato mga balita, nadakpan ang duha ka mga high-value target atol sa buy-bust operation sa PNP o PDEA kagabi sa may sitio Ubkados, Barangay Kiyot, ning Dakbayan sa Sugbo. Giila ang target nga si alias Estelito o kauban niyang alias Glenn o nakuhaan sila og duha ka 50 gramos nga pinakiting shabu nga mukantidad og 340,000 ka pesos. Kalapasan sa Comprehensive Dangerous Drug Act ang atubangon karon sa mga dinakpan. Gitangtang na ang nagungot nga bala sa M16 gikan sa abaga ni 1st District Board Member Lakambini Neneth Reluya. Gioperahan ni 2nd District Board Member og Dr. Stanley Caminero ang walang abaga ni Reluya ning semanaha. Dulan 7 ka tuig nang giantos ni Reluya ang pagpanakit sa abaga tungod lang sa maong bala. May namdumang naangol si Reluya sa dihang giambush siya niadtong Enero 22, 2019 ug namatay ang bana niining si Ricardo Nonoy Reluya. Dugang pa ni bukal ni Neth nga kabahin lang sa moving on stage ang surgery operation. Sukad nga nadawat ang maong mensahe gikan sa kapikas niadtong kalagkalag. Porsigido gihapon ng opisyal nga makuha ang hustisya sa kamatayon sa iyang bana. Mga dagkong opisyal dinhi sa nasod mipadangat og pagsaludo subay na sa pagtaliwan ni kanhi Senador Juan Ponce Enrile sa edad nga 101. Apan mas gihilakan ko na hilakan pa sa mga ubang nga grupo ang mga biktima sa martial law dinadunay kalamigitan kaniadto si Enrile. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gipasalamatan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si kanhi Senador Juan Ponce Enrile tungod sa mga gipanghimo sa nasod. Giilan ni Marcos Jr. ang mga nabuhat ni Enrile aron nga alagaran ng nasod sudod lang sa 50 ka tuig. Matud sa online post nga dili gyud angen kalimtan sa tanan ang mga pagpaningkamot sa mga opisyal alang nausab sa kaayuhan sa palibot. Si Enrile mao ang Chief Presidential Legal Counsel ngadto sa administrasyon ni Marcos Jr. Samtang gisaluduhan ni Senate President Vicente Tito Soto III si Enrile tungod sa mga gipambuhat kaniadto isip magbabalaod sulod na sa taas nga panahon. Nakita ni Soto ang hilabihang dedikasyon ni Enrile sa pagpangalagad hangtod na sa katapusang gutlo sa iyang kinabuhi. Mong dili makalimtan sa mga kaubanan sa Senado ang mga binuhatan ni Manong Johnny hangtod na silang kasing-kasing. Nitaliwan niya tong Huwebes, Nobyembre 13, pasado alas 4 sa hapon, si Manong Johnny sa edad nga 101 years old. Tuod dinhi, nagpasalamat ang pamilyang Enrile sa walay puwas ka pag-ampo o pagyukbo ngadto sa kanhi senador.
Katapusan kini nasigpatan sa publiko niadtong Oktubre 14 ning tuiga diin nakabati kini sa nimong desisyon sa ombudsman samtang anaa pa sa tambalanan. Absuelto siya sa kasong 15 counts of graft tungod sa pagkalambigit sa pork barrel scandal kaniadto. Apan wala ni patigbabaw ang kasubo alang sa mga biktima sa martial law subay sa pagtaliwan ni JPE. Matod sa Academic Research Group ga Project Gunita, nga digyod ang ayang kalimtan ang libuan ka mga kinabuhing nakalas tungod sa batas militar. Diin, adunay kalambigitan si Enrile kaniadto. May numdumang si Enrile ang nagpaluyo sa martial law declaration ni kanhi presidente o diktador nga si Ferdinand Marcos Sr. niadtong 1972 og siya usab ang in charge sa Philippine military kaniadto. Mao nga lang kanila ang pagtaliwan ni Enrile mao ang sinugdanan siyang tinuod nga hukom gikan sa labaw nga makagagahom. Gian Navarro, CCTN News. Mao kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Cabales. Sakto Lunes pohon sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47. Your song. Your music. Your listening pleasure.